Ria! Nag-reply na si Tristan. Halos tumakbo si Isabel patungo sa kusina upang ibalita kay Ria na nakatanggap siya ng tugon mula sa taong pinadalhan niya ng mensahe. Kalahating oras na ang nakakalipas. Anong sabi ni Sir? Maski si Ria, nasasabik malaman kung anong tugon ang matatanggap ni Isabel, na halos kalahating oras din nagtitipa bago ipadala kay Tristan ng mensahe nito. Tinuruan nga rin niya itong gumamit ng emoticon na kinagaliwan naman itong gamitin. Parang nakangiti. Smiling face ba ang tawag doon? Nagtatakang sagot ni Isabel saka pinakita kay Ria ang tugon ni Tristan. Hala ka, smiling face nga! Humagalpak ng tawa si Ria na agad din namang nahinto na mapagtantong sila na lamang ni Isabel ang nasa kusina ngayon. Tulog na yung ibang kasama nila sa bahay kaya hindi sila pwedeng mag-ingay. Grabe, improving na nga talaga si Sir. May pa-smiling face na siyang nalalaman ha. Na-imagine ko tuloy yung nakangiting ganyan habang magka-text kayo. Teenager lang ang peg. Ano ka ba, Ria? Hinaan mo nga yung boses mo, makamagising si Manang Rosa eh. Mapapagalitan tayong dalawa. Saway ni Isabel. Pero hindi pa rin mapigilan ng katabi niya ang bumungis-ngis. Napanguso na lang si Isabel saka muling tinignan ang natanggap niyang tugon mula kay Tristan. Wala sa sarili niyang ginaya ang emoticon na nakangiti, na lalo namang kinatawa ni Ria. Sorry na, hindi ko mapigilan talaga eh. Nakakatuwa kasi kayo. Saad ni Ria. Pigil pa rin ang pagtawa. Nakakatuwa o nakakatawa? Magkaiba yun, Ria ha? Doon nahinto sa pagtawa si Ria. Ay wow, may paleso na siya ha. Improving ka na rin, Iza. Hindi malaman ni Isabel kung paano sasabayan si Ria na hanggang ngayon dala-dala ang kasiyahan na nararamdaman nang makapagpakuha ito ng litrato kay Azami bago ito umalis kanina. Mayat-maya tingin ni Ria sa cellphone upang silipin ang litratong yon na para bang isang panaginip lang sa kanya ang nangyari. Makalipas ang ilang oras na pananatili sa kusina, nagpaalam na rin si Ria na papasok na ng kwarto para magpahinga at hindi na masasamahan pa si Isabel na maghintay sa pag-uwi ni Tristan. Iza, matulog ka na kung inaantok ka na ha. Baka mamaya pang hating gabi umuwi si Sir. Mapupuyat ka kahihintay niyan. Paalala ni Ria. Ngayong mag-isa na lang si Isabel, naging tahimik na ulit ang paligid. Kuliglig na lang ang kanyang naririnig. Tumila na ang ulan kanina pa pero ramdam pa rin ang balat niya ang lamig ng paligid. Tumingin si Isabel sa cellphone. 10:00 na ng gabi. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kusina hanggang sa dalhin siya ng mga paa sa sala. Naupo siya sa sofa at muling tinignan ang oras ng cellphone na hawak niya. Kapag wala pa siya ng 11, aakyat na ako sa kwarto ko. Bulong niya sa sarili. Kasabay ng kanyang paghikap. Sumandal siya sa sofa ay pinikit ng saglit ang mga mata upang pakinggan at damhin ang tunog ng kuliglig sa paligid. Ngunit hindi na kinaya ng mata niya at nagpatangay na lamang siya sa antok. Eksaktong 11:00 dumating ang sasakyan ni Tristan sa garahe. At pagpasok nito sa sala, hindi niya inaasahan na makikita si Isabel na tila mahimbing nang natutulog sa sofa habang bahagyang nakaawang pa ang bibig. Mukhang nakatulog na sa paghihintay sa inyo, sir. Rinig ni Tristan na wika ni Manong Cesar. Naglakad si Tristan patungo sa kinauupuan ni Isabel. Ibinaba sa sofa ang bag na dala niya. Saglit niyang pinagmasdan ng payapang mukha nito na nagpaguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Kuya Cesar, pakisunod na lang po ng gamit ko sa itaas. Ani Tristan. Saka tinupi hanggang sikong sleeve ng suot niyang polo bago binuhat si Isabel. Pero hindi pa man niya ito naiiangat. Bigla nitong isinampay ang magkabilang braso sa kanyang balikat at ang kanyang batok ay tila natulak palapit sa mukha ni Isabel na naging dahilan para maglapat ang mga labi nila. Tila lalong lumakas ang kuliglig sa paligid at kasabay ng tila pagbawala ng puso ni Tristan nang maramdaman na malambot at manipis na labi ni Isabel. Mahirap man paniwalaan, ngunit totoo ang unang pagkakataon na nadikit ang kanyang labi sa labi ng iba. Sa 30 taon na nabubuhay si Tristan sa mundong ibabaw, ni minsan hindi pa niya nagagamit ang labi niya para idikit sa labi ng iba. Siguro noong bata pa siya, nagagawa niya pa iyon ng walang halong mali siya.
Ngunit ngayong may edad na siya, ibang usapan na yun. Napahilamo si Tristan ng muka at isinandal ang ulo sa kanyang swivel chair at pinaikot patalikod sa kanyang mesa. Bumungad sa kanyang maliwanag at maliwalas na panahon. Kabaliktaran ang kanyang isipan na walang ayos ngayon. Kahit anong gawin niya, hindi niya malimutan ang aksidenteng pagdampi ng mga labi nila ni Isabel kagabi. At kung para sa iba, wala lang yun. Para sa walang karanasang kagaya niya, malaking bagay yun. Nung kasal nila, hindi naman nagdampi ang mga labi nila dahil bukod sa ayaw niya, alam niyang hindi rin iyon nais ni Isabel. Tumayo si Tristan mula sa kanyang kinauupuan. Binagmasdan ng syudad na tanaw niya mula sa tuktok ng gusali kung nasan siya. Maaga siyang umalis kanina ng mansyon. Dahil pakiramdam niya hindi niya kayang tignan sa mata ang asawa na walang kaalam-alam sa nangyari kagabi. Siya at yung driver na si Manong Cesar lang ang nakakaalam ng bagay na yun at pinakiusapan pa niya ito na huwag ipagsabi sa iba lalo na kay Isabel. Mariin pumikit si Tristan at huminga ng malalim. Pero labi pa rin ni Isabel ang nasa isip niya at hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang lambot nito. Hindi pamilyar sa kanyang nararamdaman. Pero ang katawan niya tila humihingi ng higit pa. Bumaba ang tingin ni Tristan sa pantalon niya at muli siyang napamura nang mapagtanto ang ninanais niya. "Excuse me, Sir Tristan." Agad na nakaramdam ng pagkataranta si Tristan nang makarinig ng boses mula sa likuran. At bago pa siya makabalik sa mesa niya, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, kailangan po ng signature ninyo." "Pakibaba na lang sa mesa," ani Tristan. Nang hindi lumilingon, butil-butil ang pawis niya sa noo at sintido. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin dahil ito ang unang pagkakataon na naipit siya sa ganitong sitwasyon. Sir, kukuhanin ko rin po kasi ngayon yung papel. Okay lang ho ba kayo?" Naramdaman niya na lumakad ang sekretarya niya palapit sa gawin niya. At dahil hindi siya makapag-isip ng diretsyo, lumuhod na lamang siya. Nagkunwaring nahihilo upang itago ang galit niyang tauhan. "Oh my gosh, Sir Tristan!" "Hindi mo kailangan sumigaw. Ikuha mo lang muna ako ng tubig." "Sige po, sir. Teka, tulungan ko po muna kayong Hindi na kailangan." Nilingon ni Tristan ng sekretarya. "Kaya kong tumayong mag-isa. Sige na. Lumabas ka muna, Gia." Walang nagawa ang sekretarya kung hindi ang lumabas para kumuha ng tubig kagaya ng pakiusap ng boss niya. This is absurd. Inis na bulong ni Tristan. Bago tumayo at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Muli siyang napahilamo sa mukha at humugot ng malalim na hininga. "Isabel, alam mo talaga kung paano ako babaliwin." Nakatitig sa kawalan si Isabel habang nakahawak sa labi niya. Pakiramdam niya totoong-totoo na panaginipan niya kagabi, kung saan kasama niya si Tristan sa kusina. Magkaharap sila at nag-uusap nang bigla na lamang itong tumayo at nilapit ang mukha sa kanya hanggang sa magpikit ang labi nila. Isang panaginip lang pero hindi niya akalain na maaari pala niyang maramdaman ang pakiramdam kapag ginawa ang bagay na yun sa kanya. Napatakip si Isabel ng mukha dahil nag-init na naman ang kanyang pisngi. Malino pa sa sikat ng araw na panaginip lang yun at ang pakiramdam na parang may nakawalang mga paru-paro sa tiyan niya. Nakakahiya. Ang alin? Napaangat ang tingin ni Isabel sa taong nakatayo sa kanyang harapan at doon lang niya napagtantong wala siya sa loob ng mansyon dahil kasama niya ngayon sa labas ng kaibigan na si Adam. Wala yun. Umayo si Isabel ng pagkakaupo sa bench at bahagyang umusod upang bigyan ng espasyong makaupo ang kasama niya. "Bakit mo nga pala ako gustong makita? Meron bang problema?" Ngumiti ito saka naupo sa tabi niya. "Wala naman. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Di ako natatandaan mo kung saan to." "Ang alin?" takang tanong ni Isabel. Pero sa halip na sagutin siya ni Adam, may inilabas ito sa bulsa ng pantalon. Isang maliit na litrato na kasyang-kasya sa wallet. Inabot ito ni Adam kay Isabel para ipakita at halos lumuwamang mata ng dalaga nang makita ang nasa larawan. "Tayo to, hindi ba? Ako, ikaw at si Bebang. Si Lenlen din. Tsaka sino nga ulit to?" "Si Tuteng." "Tama, si Tuteng nga." Binalik ni Isabel ang tingin sa larawan at hindi maiwasang magpaliktanaw habang pinagmamasdan ng litrato nila noong kabataan. "Saan mo to nakuha? Bakit mayroon ka nito?" "Matagal na yan sa akin. Nag-general cleaning kasi ako kahapon at nakita ko yung nakaipit sa isa sa mga libro ko.
Mabuti nga't wala pang sira, tugon ni Adam. At nakita niyang inilabas ni Isabel ang cellphone nito upang kuhanan ng litrato ang larawang hawak. Ikaw ba, may balita ka pa ba sa kanila? Sina Bebang at Lenlen, doon pa rin sila nakatira sa dating bahay nila. Pero si Tuteng, hindi ko na alam eh. Lumipat na rin yata sila ng bahay. Sagot ni Isabel. Pero nagsalubong ang kilay niya nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Adam. Bakit? May problema ba? Kung ganun, hindi mo pa pala alam? Yun nangyari kay Tuteng? Tanong ni Adam na nagpakabog sa dibdib ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? 2 years na siyang wala. Doon mabilis na nawala ang ngiti ni Isabel dahil sa narinig. Aksidente sa motor ang dahilan kung bakit siya maagang lumisan dito sa mundo natin. Hindi kaagad nakakibo si Isabel. Sapagkat kanina lang, nagagalaksi ang makita ang lumang litrato nilang magkakababata. Subalit ngayon, mula itaas, pakiramdam niya, binagsak siya. Hindi ko alam ang tungkol doon, ani Isabel, habang nakatingin pa rin sa larawan. Nakakabigla naman ang sinabi mo, Adam. Ang akala ko magandang balita lang ang dala-dala mo. Napabugas sa hangin si Adam at sumandal sa bench na inuupuan nila habang pinapanood ang mga taong naglalaro ng basketball sa court malapit sa pwesto nila. Kagabi ko lang din nalaman nung subukan ko silang hanaping tatlo sa social media. Una kong hinanap ang pangalan ni Troy, o Tuting kung tawagin natin dati. Ayun, doon na nga lumabas yung mga post tungkol sa pagkamatay niya 2 years ago. Nabigla rin ako kagaya mo. Walang naisagot si Isabel dahil yung sayang naramdaman niya kanina, napalitan ng gulat at ng lungkot dahil sa nalaman niya. Pero bukod doon, may isa pa sana akong gustong ikumpirma sa'yo. Dagdag ni Adam, dahilan para muling makakuha ng atensyon niya. Hindi ka naman nag-high school, hindi ba? Nagtatakang umiling si Isabel. Hindi, hanggang elementary lang ako eh. Bakit mo naman natanong? Sa pagkakataong ito, si Adam naman na naglabas ng cellphone niya upang maipakita namang bagong larawan na nakuha niya sa social media kagabi sa ginawang pag-i-stalk sa account ng kanilang kababatang si Troy o mas kilalang Tuteng. Nakita ko tong lumang picture nilang magkakaklase. Isa sa mga album niya sa Peoples. Ani Adam, bago inabot kay Isabel ang cellphone niya, bahagyang nilakihan ng litrato sa 2 taong nasa larawan. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang kahawig mo ang babaeng nasa gilid niya. Nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan. Nang matukoy kaagad ang ibig sabihin ng katabi niya, may isang babae sa litrato na kumukhang kamukha niya nung kabataan. Pakiramdam niya sarili niyang tinitignan dahil ganitong mukha niya noon. Ang kaibahan nga lang, maikli ang buhok ng nasa larawan. Pero yung hugis ng muka, forma ng mata, ilong at labi kuhang-kuha sa kanya. Hindi ba't wala ka namang kapatid? Tanong ni Adam. Pero walang maisagot si Isabel dahil bukod sa hindi maalis ang kanyang tingin sa babaeng kamukha niya, bigla rin siyang napaisip kung paano nga kaya kung may kapatid siya. Hindi niya kilalang magulang niya simula bata pa lang siya. At kung sakaling may connection sila ng babae sa larawan, maaari kaya na maging dahilan nito para makilala niyang magulang niyang matagal na niyang gustong makita. Ang sabi sa internet, may 7 tao sa mundo ang magkakapareho ng muka. Ani Ria, habang binabasa ang isang artikulo mula sa internet. So, ibig sabihin yung pinakita sa'yo ni Adam na picture na sabi mo kamukhang kamukha mo, yun ang isa sa doppelganger mo? Magkamukha lang kayo pero malaki ang chance na hindi kayo magkaano-ano. Ganon ba? Bumagsak ang balikat ni Isabel. Akala ko pa naman may pag-asa na ako mahanap ang magulang ko. Kung sakali mang kapatid ko yung nasa litrato. Binaba ni Ria ang cellphone sa mesa upang tapikin ang balikat niya. Okay lang yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tiyak ako mahahanap mo pa rin sila kapag dumating na ang tamang panahon. Lalo na ngayon, lahat pwede mong makita o mahanap lalo na kapag meron kang social media account. Gusto mo gawan kita ng account sa Peoples? Peoples app? Yun ba yung pagmamay-ari ni na Tristan? Tumango si Ria. Yun nga. Marami kang pwedeng maging kaibigan doon. Pwedeng taga dito o kaya naman taga ibang bansa. Ah, teka. Pwede pala nating isearch ang pangalan ng magulang mo. Malay mo may account sila at mahanap natin sila. Lalong nalukot ang mukha ni Isabel.
Isa rin yun sa problema eh. Di ko nga alam ang pangalan nila dahil hindi sinasabi sa akin ni Lola. Tila pati si Ria nahawa sa lungkot na nararamdaman ng kaibigan. Pero hindi niya pinahalata dahil ayaw niyang madagdagan ang bigat na nararamdaman nito. Sigurado ako may mabigat na dahilan ng lolo't lola mo. Kaya hindi nila yun masabi sa'yo. Pero darating ang araw na makikita kayo ng mga magulang mo. Baka nga hinahanap ka rin nila kaya huwag kang sumimangot. Magtatagpo din ang mga landas nyo. Isang tipid ng ngiti lamang ang ginawa ni Isabel at buong maghapon, hindi niya maiwasang hindi isipin ang kanyang nakaraan. Kasama ang lolo at lola niya na hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Subalit hindi talaga maiwasan ang mga katanungan niya sa isip patungkol sa ama't ina. Bumangon si Isabel mula sa pagkakahiga sa kama. Kinuha ang cellphone niya na nasa mesa. Segundo lumipas bago niya tinawagan ang numero ng cellphone ng lola niya. Gusto niya ulit subukan at pagbaka sakali sa puntong ito. Magbigay ito kahit kapirangkot na detalye sa magulang niya. Ay o apo, napatawag ka. Kumusta ka na? Ang bungad ng lola ni Isabel sa kabilang linya. Ayos lang naman po ako. Kayo po ba dyan? Kumusta na po kayo ni lolo? Maayos lang din naman kami dito, iha. Ay teka lang. Patayin ko muna ang radyo ng lolo mo, ha? Di kita madinig na maayos, eh. Paalam ni Lola, na ilang saglit lang nawala at narinig na niyang nasa kabilang linya na. Ay, ayan, ayos na. Narito din ang lolo mo sa tabi ko at nandidinig ka niya. Ay, bakit ka nga pala napatawag, Isa? Napalunok si Isabel at pilit pinakakalma ang sarili. Dahil ramdam ng buong katawan niya ang nerbiyos. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Halos mawala ng boses si Isabel habang inihahanda ang sarili sa tanong na ibibigay niya at sa sagot na matatanggap niya. Meron po ba akong kapatid? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hindi niya man kita ang reaksyon nila, alam niyang nagulat ang mga ito sa tanong niya. Sana po kahit ito na lang po sagutin niyo. Gusto ko lang naman pong malaman. Wala kang kapatid, Isabel. Rinig ni Isabel sa kabilang linya pero pakiramdam niya hindi ito nagsasabi ng totoo sa kanya. Marami siyang gustong itanong pero mas pinili na lamang niyang hindi ituloy dahil baka pagmula na naman ito ng hindi pagkakaintindihan nilang maglola. Sige po, yun lang naman po ang gusto ko malaman. Ibababa ko na po. Ingat po kayo dyan, paalam ni Isabel. Sa kabuntong hiningang pinatay ang tawag. Inaasahan na niyang ganito ang mangyayari pero umaasa pa rin siya.